Makabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Miss Malu, meron sana akong problemang isasangguni sa inyo. Sige, mag-usap tayo. Miss Malu, problemado talaga ako sa mga nangyayari sa akin sa trabaho. Mag-usap tayo. Mag-usap tayo, Miss Malu, ang programang tatalakay at magbibigay payo sa iba't ibang problemang pinagdadaanan mo. Mag-usap tayo tuwing Linggo 1:00 ng hapon dito sa DZRH. Para makausap si Miss Malu, text na sa 0919-873-1921. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Linggo na naman po at ito na yung ating programa na sinasabi ng mga iba. Marami nagsasabi na Sunday habit. That is thanks to Jeannie. Siya ho ang nagpapapopular niyan kasi Sunday habit daw niya. Iniintay niya na ang mag-usap tayo, Miss Malu. At yung iba naman, ang sinasabi nila ay humahanda na daw siya sa kanilang school on air. Love ko, school on air. Bakit school on air? Kadami-dami daw naman nilang natututunan. Talo pa daw nila ang nag-masters at talo pa daw nila ang nag-advanced studies kasi yung mga lalo daw yung pamumuhay, how to live life na maayos at makadiyos. Hindi naman daw nila na subject yan. Okay, sa eskwelahan. And then I realized, hindi naman tinuro sa atin ng marriage 101 paano maging mabuting asawa At hindi rin naman tinuro sa atin ang parenting 101 para paano maayos na maging magulang Diba? Ang mga subjects natin, math. Of course, those are all important things. So, I realized, tama yung sinasabi nila. At kayo rin ho ang nagbinyag sa akin. Nung pa 4 years ago, kayo na nagbinyag sa akin ng life coach ng bayan. Okay, so lahat ho na nangyayari dun sa ating programa at kayo rin naman ho ang dahilan kung bakit maintain natin ang number 1 o kaya top rating show on its time slot ang Mag-usap Tayo, Miss Malu. Ito ho ang sabi ho ng management, I am able to maintain na ito pa lang ang first and only so far professional life coaching on air program for the masses. Okay, hindi ito yung tinatawag natin na pa-advice dito, advice doon, advice dito tungkol sa pag-ibig, yung mga ganyan. So, hindi ko sinasabi na hindi ho nakakatulong yun ho yun. That is an advice column. But ang tinawag nila sa programa ko is Professional Life Coaching on Air Program for the Masses. Okay? Bago ho ako makalimot, it's 1:04 in the afternoon. At doon sa nag-greet sa akin ng happy birthday, bago pa lang mag-Sunday ho was my birthday, several days before that, ang dami na ho nag-greet, naalala nila. At hanggang kahapon ho, would you believe, may mga belated happy birthday pa rin. So, hindi ho kaya ng aking powers na nasagutin lahat kayo at lalong-lalo na at basahin lahat ang mga texts nyo on air. Kaya, collectively lang ho sa lahat sa inyo ay maraming salamat ho sa inyong pagdarasal at God bless daw ako at sana humaba pa yung buhay ko, humaba pa yung programa and all of that. I am really so thankful, no? Okay. At hindi lang naman ho DZRH, okay, makipapakinggan ninyo ako. Pwede naman ho nyo ako i-text Yun ho ang pinaka-common na gusto nila, text. So ito ho ang aking private hotline. 0919-873-1921. Yan ho, I can receive your text anytime of the day, miski na gabi, kasi private hotline ko ho yan. Now, kung gusto naman ho, lalo yung mga millennials natin, abay hawak-hawak palagi, hindi makatulog pa, wala silang FB. Okay, hawak ko yung kanilang cellphone, ay pwede din ho tayo live sa inyong Facebook. Pasok ko kayo doon sa facebook.com/DZRHnews.television.
Ayan, magiging live streaming ho tayo. Tandaan nyo ho, I don't answer phone calls. Hindi ako sumasagot ho ng tawag. Puro text lang ho ang ibibigay nyo sa akin. Ano ho? At yung mga past episodes ho, naka-upload yan sa YouTube. Pasok ko kayo sa Mag-usap Tayo, Miss Malu. At you can watch yung past episode. Yan ho. Dahil sa tulong sa akin ako ng aking faithful new angel, si Ariel Tabangay. Salamat Ariel ha. Tuwang-tuwa ang ating mga listeners at hindi nila nami-miss miski anong segment ng ating program dahil dun sa faithful na pag-upload mo, no? Pero pwede na ho din tayo live streaming miski sa YouTube. So kung sa YouTube naman ho, balik rin natin. DZRH News Television.tv. Live streaming ho tayo at makikita mo, sabi nga nila, tapos na daw ang Valentine, ako daw naka roses pa yung damit ko. Favorite ko ho yan. Ano ho? No. Now, ang aking mga kamag-anak sa abroad, they prefer internet. O kung internet ang type ninyo at meron kayong laptop o kaya inyong ang tawag doon, yung gadget ang tawag doon. Tablet. Okay. Pwede ko kayo pumasok sa www.dzrhnews.com and you click RHTV for live streaming. Now, teleradyo ho tayo. Kung nasa cable ho tayo, kaya kung signal ho ang inyong cable provider ay tayo na Channel 18. At kung iba naman ho ay iba-iba. Kaya ho, dun ho sa Zambales Hills View Cable. Kasi si Zenny, taga Zambales, sinabi niya sa akin, naka-cable daw siya. Right? At cable 40 ang RHTV. Kung ang provider nyo ho Zambales Hills View Cable. Ayan ho. Okay. Sabi nga ni Senny, I'm very happy mismo nung nakita sa TV. Finally, nakita niya ako sa TV. Sabi nga dito sa Zambales. At siya rin nagsabi na Channel 40 nga na doon. Sabi nga, ang ganda-ganda mo sa TV. Ay naku, thank you, Zenny. You look like 50 years old ka lang. Kasi sabi ko sa kanya, golden girl 50 years old girl. Mas matanda ako doon, ha? Mas matanda ho ako doon. Pero I look like 50 years old. Masaya na ako doon. Okay, siguro mas maganda ka sa personal. Happy birthday. Oh, sabi din ng love ko. Siyempre love ko yun. Okay. Na, ngayon, it's 1:09 in the afternoon. No, meron akong dalawang naiwan ko last week dahil as usual nawalan tayo ng oras. Kasi last week, ang sabi ko naman gusto ko ma-encourage kayo. Kaya yung pagsagot ko doon sa mga tinext nyo sa akin, talagang para makilala rin ho nyo ko ng mas malalim at tayo ho'y nagsasama na ng 4 years. Okay? Yung mga ehemplong ginawa ko ho, batay sa buhay ko. Para naman masabi ninyo na nagdaan din ho ako sa mga sakit ng loob at hirap ng isang magulang magpalaki ng mga teenagers. Pero alam niyo ho, natuwa ho, ang dami-dami hong natuwa kasi mas nagustuhan nila at maintindihan nila kasi dahil sa mga kwento ko. But you know, that is scientific. That's very, very scientific that people learn from stories. Hindi sila natututo doon sa mga highfalutin ng mga theories na ganyan. Pero kailangan naman doon ho, may scientific basis at background. Pero kailangan ho, ikwento natin na nagwo-work pala yung mga scientific findings na yon. Kaya maraming salamat at kayo na iinganya na magbigay ako ng mga ehemplo doon sa aking mga cases na hinawakan at lalong-lalo na sa buhay naming mag-asawa dahil mahirap ho talaga ang buhay mag-asawa. Hindi naman ho kami naging sweet ng ganito, ng ganun-ganun na pinabayaan namin. Malaki hong, it's really hard work. It's just really hard work and we have to go through a lot of trials, no? Okay. Now, gusto kong i-discuss yung dalawang naiwan na yon. Alright? Yung, tapos, ang daming nakiusap dahil yung last segment daw napaka
nagmamadali ako. Gusto daw nilang marami pang malaman. Ano daw ba, kaya gusto niya, pwede daw bang ulitin? Ano ba yung gusto nilang paulit? Yung bang tinanong ako, bakit daw ba ang mag-asawa kung kailang tumanda ay away ng away. Napakaliit na bagay, pinag-aawayan. At sabi ng mga anak, kung nag-aaway kayo palagi, maghiwalay na lang kayo. Abay, ayaw naman maghiwalay. At ang sabi nila, parang napapansin nila ganun daw ang pattern. At ang tanong, ganun ba talaga mismo no, kapag ang mag-asawa ay matagal ng mag-asawa at talong tumatanda ay nagiging ganon? Ay hindi po, hindi. Dapat ganon. Although nakakalungkot dahil ganyan talaga ang nakikita ng marami, pero hindi ho kailangan maging ganyan. Hindi ho ako naniniwala na pagtanda, ganyan. Okay? So gusto daw nilang ulitin ko yon. Fine. Alright? I will do it. At medyo matindi-tindi ang ating araw na ito. So, tatlong issues tayo. Yung yung una, very light. Galing kay Tony from Cotabato City. So, how are you, Tony? Sabi niya, bakit kaya February 14 tinawag na Valentine's Day? Ano ba, Miss Malu, ang dahilan? Ayan. O, sige. Sabi ko sa kanya kasi nakulangan ako last week. Ngayon ko sasagutin. Okay. Anyway, preparado naman ako, no? Alam mo, yung Valentine's Day is named after Saint Valentine. Meron kong taong ganon, Saint Valentine. Sa Latin ho, ang pangalan niya Valentinus. Yan, Valentinus. Okay, ngayon, nakulong siya during the Roman times, yung Roman Empire. Nakulong siya kasi, hulaan nyo, hindi siya masamang tao pero bakit siya kinulong? Kasi nagpe-perform siya ng kasal. So, kinakasal niya yung mga sundalo na pinagbawal na mag-asawa kasi may mga rules nun yun eh. Pag sundalo ka, pag ganito, ganyan, hindi ka pwede mag-asawa. Aba, kinakasal niya yung mga yon. At nagmi-minister siya doon sa mga Kristiyano. Mga panahon na yun, pine-persecute ang mga Kristiyano. Kaya, yung gobyerno siya ay kinulong. Ayon. Ngayon, according to legend, yung yung nakulong siya at on the night na siya ay execute ho siya, no? Na-execute siya. Ano ba execute? Binitay. Binitay. Na-execute ho siya. The night before that, okay, sumulat siya, okay, nagpaalam siya through sulat doon sa anak na nagkulong sa kanya. May jailer. Yung jailer, yung nagkulong sa kanya, may anak yon. Ang pangalan ng anak yung jailer niya, si Asterius. May anak yun na babae, napagaling niya. Kaya yung execute na siya, sumulat siya ng sulat doon sa babae. Sumulat siya, nagpapaalam doon sa babae at ang pinirma niya is, Your Valentine. Okay, as a farewell a letter. At yung so the day became associated with romantic love ng mga 14th century. At naumpisahan din yung tradisyon sa araw na yon na pagbibigay ng mga bulaklak at pagbibigay ng confectionaries. What are confectionaries? Mga matatamis na pagkain. Kaya siguro naging chocolates. Pero confectionaries tawag doon. Matatamis at yung mga greeting cards katulad ng ginawa ni Valentinus or ni Saint Valentine. Ganon. So that started in England, no, in the 14th century. Okay? Ayos na tayo, Tony. Now, hindi ako papayag na bibigyan ko lang kayo ng history like that. Hindi, may mga personal note ako dyan. Okay, now, maganda na magkaroon ng isang araw ng pag-ibig o araw ng puso na ating sineselebrate para naman magkaroon ng excuse ang mga tao na maging special yung araw na yon. Sana lang, sana lang, hindi isang araw lang ang pagpapakita ng pag-ibig at pagpapakita ng romansa. Hindi ba pwedeng 365 days a year? Hindi ba pwedeng araw-araw Valentine? Kasi, hindi ko sinasabing araw-araw gumastos ka na katakot-takot. Hindi. Yung pagpapakita ng pagmamahal at pagro-romansa, pwede naman libre yun hindi ba? Bakit ganon? Alam mo, may kilala ako. May kilala ko.
February 13, ang dinedate niya yung kanyang kirida. Ayos ba? Yung February 14, yung asawa niya para hindi mahalata. Ganyan ba? Ang tunay na pagmamahal at ang tunay na pag-ibig. Ano? Hindi ba? Okay. So, alam nyo, being faithful. Faithful ay, love ko. Ano ba faithful, Reni? Okay. Being faithful sa inyong asawa, tapat. Ayun, tapat. So, ang pagiging tapat sa iyong asawa at hindi pagtatraidor, pagtataksil, ay yun ang pinakamagandang regalo sa bawat isa. At mga parents, mga nanay at tatay, kung kayo tapat sa isa't isa, yun ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Dahil yan ang ehemplo na mabuti na makikita nila at lalaki silang maaayos ang buhay nila. Okay? So, yan lang naman ang aking, hindi pa rin pumayag si Miss Malu, ano? Okay. Now, itong naiwan last week, napaka-sensitibo nito. In fact, sabi nga ng love ko, sigurado ka ba dyan sa nagsabi sa'yo, baka naman ganyan. Sabi ko, hindi kasi yung angulo ko ibang-iba. Pero kailangan ko ito kasi i-take up dito kasi ito yung gusto kong values at ituro sa lahat sa atin. Kasama na ako doon. Okay? Ang ehemplo ko, sarili kong pamilya. Alright? Okay. So sabi niya, napaka-complicated. Okay, napaka-complicated at masalimuot pat kailangan kong simplihan, okay, para makatulong sa maraming tao. Alright? O sige. Mamalu, ano dapat kong gawin? Yan. Bago akong pulis. Bagong pulis. Gusto kong maglingkod ng tapat. Pero ang lahat ng kasama ko ay may ginagawang masama. Yan ang sabi niya. Minsan gusto ko nang sumuko at sumama sa kanila dahil pinagtutulungan nila ako. Yan ang sabi. Okay? Kung hindi ko daw sila kasama, ay kalaban ko sila. From AJ ng Quezon City. Di ba? Di ba? Tama yung asawa ko, napakasensitibo nito, no? Okay, sige. 3 points, bottom line. Alright? It's 1:18 in the afternoon. Alright? So, baka first point, tapos magbe-break tayo after first point, ha? Okay. First point. Kailangan kong basahin. Kailangan hindi ako nito. Baka ano nyo ako, ang tawag nito, ma-misinterpret nyo ako at kayo sumugo dito, no? Okay. First point, ang paninindigan ay sariling desisyon. Ikaw lamang ang may control diyan. Okay? Gaano katatag ang paninindigan mo, depende yon sa pagpapalaki sa iyo at malalim na pananampalataya sa Diyos. That's my first point. I think it is strong enough, isn't it? Alright. So, ehemplo. Okay, magugulat kayo. Alam mo yung daddy ko, okay, namatay na yung daddy ko, and ang daddy ko ay dating Yusafe guerrilla nung panahon ng Hapon. Kaya ang kanyang favorite, yung matanda na siya, ay napaulit-ulit na lang yung panahon ng Hapon. Ganyan. Kaya kami mag-ate, titingin na lang kami ganyan. Kasi talaga naman, nagbuhay siya ng buhay. You know, at of course, God is so faithful at siya niligtas. Pero, okay, Yusafe guerrilla ho siya ng World War II. Yung natapos ho, yung pangalawang digmaan, tama, I got it correctly, pangalawang digmaan, ayan. Okay. Siya ho ang naging one of the first members or original members sa tinatawag na MP, military police.
Okay? Kasi after the war, military police na binuo ng mga Amerikano kasi sila yung nanalo. Si Amerikano, kaya Amerikano yung unang yung boss. Yung military police ang naging MPD, Manila Police Department. Yan ho ang history niyan. Akala nyo, no? Bago ang mga police department ay naging PNP. Okay. MPD, that is Manila's finest. Ang kanilang headquarters ay MISIC. Ano na yata ngayon yun? Mall. Kasi maliit pa ako, dinadala na ako ng daddy ko doon. So which means, Iho, AJ, yung daddy ko ay dating police. Bago naging PNP at bago sumama ang imahe, ng PNP. Now, tutuloy ko to. Alam ko, wag kayong alis dyan, ha? Ang ganda ng story nito. It's 1:21 in the afternoon. Wag ko kayong alis dyan. Babalik ko si Miss Manu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Pride Power Wash Detergent, tama! Narinig mo na ba? Ang pinangakuan mo na nga. Gusto, to pa rin pa. Natatandaan mo pa ba sila? Nangakong magpapagawa ng tulay. Nangakong magpapatayo ng ospital. Nangakong pagagandahin ang bayan natin. Aba, singilan na. Programang tututok kung natupad na ang mga pangakong binitiwas. Sagot sa Bayan. DZRH Campaign Promise Tracker. Kasama si Sunny Casulia. Linggo, alas 6:30 ng gabi sa DZRH News Television. Simultaneous broadcast sa DZRH News Television, Facebook at YouTube live channel at sa www.dzrhnews.com. Sagot sa Bayan. DZRH Campaign Promise Tracker. Dahil ang pangako, hindi dapat napapako. Hiya, hiya, sa Star City, tara na ang hiya, hiya, tara na, tara na, tara na ang ikaw ako, sila kayo, ride all you can, sapat sa'yo, ititawa, sagot ko na, sa Star City, tara na, 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 sa Star City, tara na, Programang hahawak sa mga issue para mas mapag-usapan ang malaliman. Damdaming Bayan. Alas 7:30 ng umaga with Joe Taruk at Milky Rigunan. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. If you want to keep up with Ballet Manila's schedule of activities or know more about your favorite dancers on and off stage, check out the Ballet Manila website at www.balletmanila.com.ph. You can also follow us on Facebook and on Twitter at Ballet Manila for up-to-date news on shows and events. For the latest on prima ballerina Lisa Makuha Elizalde, check out her website at www.lisamakuha.com. Visit her official Facebook page or follow her on Twitter at Lisa Makuha. Nagbabalik po si Miss Manu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Is 1:23 in the afternoon. O pagpapatuloy ko ho, no? If you notice, ang aking sinabi ay yung hindi magandang imahe ng PNP ngayon. Kasi ho, hindi naman ho, ang katotohanan, hindi naman lahat ho sila hindi maganda ginagawa. Ang dami ho naming kilala na matitino. Ang problema, yung mangilan-ngilan dyan, tapos yung panadyadyaryo, yung pa ang nagpapasama ng imahe. Kaya ho, nakakalungkot dahil ginagawa ho ng ating mga alagad ng batas. In other words, inaano na rin buhay nila. Okay? Para pagprotektahan tayo. Pero may mga ngilan-ngilan dyan, siguro ito yung na-experience ni AJ. Yung mga mangilan-ngilan dyan sila ang nakakaapekto ng buong imahe. Pero hindi ho ganon, no? Okay. Now, when we were children, okay, bago pa rin din siya, na-experience niya yan. Okay, AJ. Kaya, ito, ang sabi nga sa kanya, hindi ko makakalimutan to, Mike kasi ang pangalan ng daddy ko, Mike, sama ka na sa amin. Kaming bahala sa'yo, kasi bata pa siya noon. Alright? Ito ang sagot ng daddy ko. Bakit, parang kailan ko lang narinig, tagal nito, maliit pa po ako. Alam mo, sabi niya,
Ito, kaya I had to write it kasi from my memory, I had to Kaya, kayo na lang pare. Hayaan na ninyo ako. Hindi ko kayang ipakain sa mga anak ko ang galing sa hindi ko pinaghirapan. At saka, yun sabi niya, malas yan. Kasi hindi pa siya Kristiyano, kaya naniniwala siya sa malas at swerte. No? Okay. At saka malas yan. Darating ang araw, Diyos ang huhusga. Okay? Ayokong dumating ang araw na pakikipagtuos ako sa Kanya. Yun ang sabi niya. Alright? So, if you notice, what happened? Anong nangyari? Siguro sa takot sa Diyos. At dati kasi sinabi, malas yan eh. Okay, baka ang Diyos, okay, ang humusga sa akin at makipagtuos sa akin. Ayoko, papayaan nyo na ako. Yung sinabi niya, you know what? Pinabayaan nga siya, hinayaan siya, tinigilan siya. Okay? At of course, yung hindi niya nakaya, yung nakikita niya, nag-early retirement ang daddy ko. At sumama na lang siya sa mga kapatid niya, mga uncles ko sa family business. Okay, ganyan kami pinalaki ng daddy ko. So which means, ano sinasabi ko? Which means, kung talagang desidido ka, okay, tumayo sa iyong paninindigan, kaya mo. Now, sasabihin ko sa iyo kung paano, alright? Pero 3 points bottom line tayo eh. Okay? It's 1:26 in the afternoon, alright? So, second point, alright. Lumalakas ang paninindigan natin kapag ito ay pinapractice at ina-apply. Yung moral convictions, parang moral muscles, parang muscle, di ba? Pag ikaw gusto mo ma-develop yung muscles, okay? Ang yung physical muscles, saka pupunta, di ba sa gym? Kung di ka man na nag-gym, mukha ng daddy ko nagbabarbell. In short, dun lumalakas ang ating physical muscles. Now, ang convictions at ethical behavior ng parang muscle yan. Kapag ina-apply mo palagi mong pina-practice, ay lalakas yan. So, mas tatatag ka ng mas tatatag. Hindi yung minsan, gagawin, minsan, susuko, minsan, ganyan. Ay, hindi po. Para kang nag-gym niya pa, minsan nag-gym pa, mahina muscles mo. Okay? Yun ang principle nun. Moral convictions are just like physical muscles. They have to be exercised. Kailangan i-apply para sa susunod na mas matindi ang laban, mas matatag ka. I think that's how, di ba, yung, kaya nga tawag natin kay General Bato, Bato kasi ang muscles pala nun, titigas pala nun eh. Okay, para daw Bato yung muscles, hindi pa naman nakikita. Matindi ang pagpapractice nun, di ba? Okay, now, ang ehemplo ko dito, my own mom. Okay, pareho na ho silang patay. Okay, pero eto ho, ang mami ko ay isang private elementary teacher. Okay, sa pribado ho, run by the madres, pribadong eskwelahan. Okay, kami ho, maliliit pa, nakatira kami sa apartment. Yung apartment ho namin up and down, pero yung sa taas, meron, sa luma na ng apartment, may butas ho yun may butas. Doon kami sumisilip. Kasi yung butas na yun, suwak na suwak yun doon sa aming living room. Kaya alam namin kung sino mga bisita, miskin sa taas kami. Okay? Now, nagsasidean ho ang mami ko. Ang sideline niya ay nag-tutor. Ayan. Kasi pinipilit siya mag-tutor. Bakit? My mom was a disciplinarian. Doon ko nakuha yung pagka-stricto ko. In fact, ginagamit siyang panakot. Ano yung sabi ng panakot? Kasi teacher nga ako, di ba? Maraming grades. Kapag yung mga hindi nagbe-behave na mga estudyante, ang sasabihin sa kanya, lagot ka, pag hindi ka nag-behave, dadaling ka namin sa section ni Mrs. Del Rosario. Yan, kasi Del Rosario is my maiden name eh. Okay, kaya ayun, nagbe-behave. So, ganon, siya ay nag-tutor. Pero ang tinututor niya, yung hindi niya estudyante. Kasi napaka ng mami ko dyan na ayaw nga may conflict of interest. Estudyante mo, tinututor mo, tapos papasa mo. Ano yan, di ba? So, ibang section na hindi niya hawak. So, pinakiusapan siya ng mga magulang, nagpermiso naman sa kanya mga madre. She did not do that until she had permission. Kaya meron siyang mga nagtututor sa bahay. May isa doon,
particular boy ay repeater. Sabihin, 2 taon sa grade 1, 2 taon sa grade 2, ganon. Ngayon, kahuli-hulihan niya ay grade 6. Siyempre, nako, pangalawang taon na ng grade 6. Aba, talagang delikadong hindi mag-graduate. Hindi magkaka-high school ang bata. Alright, yan ho yan, ano. Isang araw ho, sinututor ng mami ko yon. Ang tiyaga rin, ano. Okay. Isang hapon, nagkaroon kami ng bisita. Okay, isang malaking mama. Okay? Malaking mama ay tatay nung kanyang sinututor. Okay. Nagtataka lang kami na yung dumating yung lalaki, ang daddy ko, inilagay yung kanyang service gun. Di ba? Di ba ho? Dahil siya police nun eh. So nilagay niya yung kanyang service revolver doon sa kanyang holster. Okay. At nandun sa tuktok ng what do you call this, na aming stairs, ng aming hagdanan. Kasi second story ho yun eh. Pero hindi siya nakikita doon sa baba. Nandun lang siya. Pero hindi namin malaman bakit ganon. Anyway, o di kami, may basita, di silip naman kami magkapatid doon sa butas. Okay. Tapos, basta yung una, di sinabi nga na, ito lang ang pakiusap, kung po pwede, bottom na, mabilis na kasi ito eh. Kung pwedeng ipasa na, gumawa ng paraan ang mami ko na pumasa yung anak niya. Kasi hindi naman niya estudyante. Siguro parang kausapin na lang yung mga teacher, mga mother, whatever. Basta humihingi ng tulong para ipasa ang kanyang anak. Okay? And this is really, what I remember my mom saying. Okay? Sabi niya, hindi ko magagawa yon. At kasi, mahirap naman ho, kapag pinasan natin ng anak ninyo, ay lalong mahihirapan yan sa high school. Okay? So, talagang hindi ko pwedeng gawin. So, ang tagal, yung nakikiusap. O, after that, eto na. Alam niyo ho, kung tutulungan niyo ako, tutulungan ko rin kayo, sabi ng mama. Ano bang kailangan ninyo? Sa tingin ko, kailangan niyo ng aircon. Gusto niyo ba ng aircon? Tapos, wala ko kayong TV. At pwede namin kayong bigay ng TV. So, syempre, kami mga limliit pa, sabi ng sister ko, ate, meron tayong TV na. Yay! Yung ganyan. Di ba? So, then, to our disappointment, sabi ng mami ko, salamat na lang ho sa inyong offer pero hindi ho namin kailangan yan. Ganyan. Okay, so matagal yun. Tapos, eto na yung kahuli-hulihan. Tumayo na yung mama. Tapos, pagtayo nun, binuksan na ng daddy ko yung kanyang holster. So, miski bata kami, alam namin, hindi maganda yun, ano? Okay. Pagkatapos, ang lakas ng boses. Sabi niya, Mrs. Del Rosario, hindi niyo ba kilala kung sinong kausap ninyo? Ang mami ko, maliit na babae at mahinahon magsalita. Sabi niya, kilala ko ho kayo si General so and so. Nakalimutan ko yung pangalan. Mabuti na lang. Basta kayo si General so and so. General pa ng army. Okay. So, mabuti naman alam ninyo, talagang kayo ba, hindi ba pakiusapan? Sabing ganon. Di, akala mo, ang mami ko, hindi nagbago pa sa salita. Pasensya na po kayo, lahat, hindi ko magagawa. Jojo, cut a long story short, ganon ang kanyang kwan. Huminto yung mama. Pagkatapos nagbuntong hininga. Ito ang sabi sa mami ko. Yaman din lamang na ayaw nyo akong tulungan, iaalis ko na lang ang anak ko doon sa inyong eskwelahan. Sabi niyang ganyan. Sabi ng mami ko, tanda ko, sabi niya, karapatan naman ho ninyo yan eh. Kung gusto niyo magagawin yan, wala naman magagawa sa eskwelahan. Pagkatapos dumabog. Tapos, I remember, naka-jeep. Owner jeep at humarurot yung jeep. Pag alis ng ganon, nakita ko yung daddy ko parang nagbuntong hininga ng pagkalalim-lalim. And then we asked, sabi ko, Daddy, bakit ganon? Bakit hindi pumayag si Mami? Ang sagot, hindi ganon ang tamang mamuhay. Masama yun. Hindi dapat yun. Okay. Kasi daw, kaya naman palang ganon, natakot siya kasi baka barilin ng mami ko, uunahan na niya. Ganon. Buti na lang hindi nangyari, kundi ano matawag doon? Dumanas ang dugo doon sa bahay namin. Okay. So, what am I saying? Alright? So, ang sinasabi ko will be, doon kami lumaki ng kapatid ko sa ganong klase environment. Nakita namin ng daddy namin, nakita namin ng mami namin, at pag sinasabi sa amin ganyan, kaya habang lumalaki kami, ginagawa namin yung, kaya tumitindi ang aming paninindigan. Basically, yun ang sinasabi ko. Alright? Sa mga maliliit na bagay, panindigan mo ang tama.
para pag dumating na tumatitinding mga pagsubok, matatag ka na. 'Di ba? O pangatlo, what can you do? Yun ang importante ngayon. Anong gagawin mo ngayon? Okay, so siguro itry mo. Ang ginawa kasi ng daddy ko, hindi naman nga sinabing, hayaan nyo na ako, kayo mga ganyan kayo. Siyempre magagalit yun, wag. In-invoke niya ang Diyos. Ang sabihin, sinabi, hayaan nyo na ako kasi konsensya ko naman to, tsaka Diyos naman baka ang Diyos naman kusga sa atin. Baka matakot sila sa Diyos. At tantanan ka kasi tinigil hinayaan ng daddy ko, hindi na siya in-invite ulit O, di ba? O, maari yun. O kaya naman, okay, pwede mong ang daddy ko hindi tumagal. Okay, nag-retire siya, hindi resign, early retirement siya. Now, kung hindi mo naman kaya kasi bago ka pa at may pamilya kang papakainin, baka gusto mo na magpa-transfer sa ibang aspeto ng trabaho na hindi mo makakasama yung mga yan. Ang tawag ng daddy ko yan desk job, sargento de mesa. Ayan, yung ano lang, yung hindi nakakasama kung saan lakaran. Yan. Okay, para malayo ka. Now, pwede mo ring sabihin sa superior mo, pero delikado to. Okay? Delikado yan. Isipin mo. Okay. At siguro pwede mo ireklamo kay Greco. Alright. Bottom line, ang ibig kong sabihin, ang paninindigan ay nasa sayo. Okay, you have to trust that God will help you and will protect you just like He did sa daddy ko at sa mami ko na sila ay naninindigan sa mga ganyang mga sitwasyon. Ayos ba, AJ? Okay. So, tawag nito. Oh, sige. So, ayan, yan ang aking anggulo, no? Yan ang aking anggulo. Oh, by the way, bago tayo mag-break ulit, no? So, si Carlo, ano ba apelyido nito? Carlo, di ko mabasa ang yun. Carlo ng Santa Fe Leyte. Okay, Carlo ng Santa Fe Leyte. Birthday mo pala, Miss Malu. Last week. Okay. Happy birthday. How old are you? Tinatanong ko, love ko, sasabihin ko ba? Anyway, how old are you? Tagapakinig mo ako tuwing linggo. Ay, salamat. At ang dami kong natututunan sa'yo. Magtagal pa sana programa mo. Okay, yeah. Thank you very much, Carlo ng Santa Fe Leyte, no? Mamalakas ang DCRH sa Leyte, love ko, no? Kaya yung Yolanda, tanda ko ang DCRH lang ang may nagtayo ng temporary tower at lahat ng na may kailangan sa gobyerno, whatever, doon pumupunta. Nasa gymnasium ata tayo, no, Rene, no? O, nasa gymnasium. At preempted lahat ng programa, kaya I was on air, pero, okay, kami doon, nagma-marathon kami noon 'di ba? Kaya okay, yon. Alam mo, maraming salamat Carlo, no, before we take a break. Nagtatagal lamang ang isang programa. Alam mo kung bakit? Kasi yun ang nagre-rate. Kasi hindi ba magtatagal yan kung hindi nagre-rate, 'di ba? Okay, kung top rating sa 4 na taon na ito na top rating pa rin ng programa, ang ibig sabihin, ang pasasalamat ay nasa sa inyong mga tagapakinig. Yan. Kung pagpapatuloy yung pagtatangkilik sa mag-usap tayo, Miss Malu, at of course, by the grace of God, ito ay magtatagal. At kung may nagagawang kabutihan ng isang programa at mismo ang mamamayan ang magre-request at ang natutulungan, magtatagal ang isang programa. Yan din naman ang prayer ko, Carlo, no? At maraming salamat sa inyong sa iyo at sa lahat sa ating mga sa patuloy na pagtataguyod ng ating programa. All right. So, bago natin ulitin, at of course, sa akin, alam niyo naman ako, miski uulitin ko 'yon, maraming mga bagong aspeto ang idadagdag ko. Yan, kaya miski narinig niyo na ito, marami pa rin dagdag na aspeto kasi nga mas maraming panahon ang i-google ko dito dahil ang dami nagsabi sa akin na alam mo, Miss Malu, kaya gusto kong ulitin yan kasi napakabilis. Oo nga naman, bilis ako magsalita, bilisan ko pa. Okay. Kasi gusto kong maintindihan talaga ang nanay at tatay ko at yung kapitbahay at yung aking auntie Mary at kung sino-sino pang mga aunties ganyan.
Alright, okay, because of insistent public demand, ay uulitin ko siya. Alright, it's 1:49 in the afternoon. We will have a break. I will come back. Please, don't change the station. Mabalik po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit nyo? Eddie, yung lagi ko ring gamit. Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nabibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo. Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo po unique. It's your toothpaste at your price. ACS. Bonding with the family pag may time. Try ng bagong recipe pag may time. Business pag may time. Dahil ang may pride, may time. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Tama sa mancha. Kasi may stain away formula, di ka kusot ng kusot. Tama ang bula, di ka banlaw ng banlaw. Tama sa motor. Dahil walang chalk na pwedeng magbara. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Update pag may time. All you need is pride. ACS. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko, tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield, galit sa sakit, may malasakit. ACS. Segment. Usually the last segment is, for some reason, last segment, doon nang nanggaling yung ating mga very new viewers and listeners. Mostly listeners. Kasi yung mga panahon na yun daw, kasi every 30 minutes, nagpapalit-palit sila, naghahanap-hanap daw sila ng magandang mapapakinggan. Pag tiyempo sila sa 666, kasi AM band ho tayo, DCRH, at nagsasalita ako, at nagugustuhan nila ang aking sinasabi at alam pala nila every Sunday ito ay hinihintay nila. Kaya for all of you na kakatsyempo nyo nang dito, na tsyempohan nyo like the rest of our listeners, ito ho ay mag-usap tayo, Miss Malu. I am Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. I am a certified Gestalt life coach at ito ho every Sunday lang 1 to 2 p.m. At ang hinahandle ko ho, tinetext nyo sa akin yung mga tanong, text lang ho ang inyong mga tanong, at kung mabilisan naman, sinasagot ko na lang kayo ng personal, pero kung malalim ho at mas marami ang makikinabang, yun ho ang dinidiscuss ko sa ere. Alright? So, stay 1 to 2 p.m. ho tayo, no? Now, sino nga nagtanong sa akin? Si Carlo ng Santa Fe. Okay, kung ikaw ay merong, kung ikaw ay naka-cable TV, meron ako ipa-flash sa screen. Tama ba? Nakikita ba? Ano nakikita mo? Hindi ito, hindi ito credit card. Okay, alam mo ito? Senior Citizen ID card. Ayan. Ayos na. Okay. Ito ang asawa ko. Okay. Ayun na nga. No? Bakit nga daw ba? Nakikita nilang pattern na tumatanda, 70 years old. 70, tsaka pa sila nagbabangayan. 70, tsaka pa sila naghiwalay. Napakalungkot namang klaseng buhay. Yan, ano? Alright. So, paano pa natin uunahin ito? No? O sige, una muna, yung pinaka-importante sa lahat. Hindi ganito ang original design ng Diyos sa marriage. Una, dapat intindihin natin ang nag-institute. What is institute in Tagalog? Ayoko naman invento, hindi eh. Ang nag-institute, ang nagtalaga, very good, thank you, love ko. Ang nagtalaga, that means institute, o kaya institution of marriage, ang nagtalaga at ang nag-design kung paano ang marriage, ano ba marriage Tagalog? Kasal is wedding, love ko.
Okay. Okay. Kasal is wedding. Yun ang problema. Lahat ng tao nagpe-prepare sa wedding. Wedding po isang araw lang. Yung marriage is forever. Okay. Pagsasama. Okay. Pagsasama, kasal. Ayan, kasal. Alright. Okay. Ang Diyos ang nag-design how marriage should be. Hindi po ganito ang design ng Diyos. Okay? Dinesign ng Diyos ang marriage to be enjoyed, not endured. Sabihin, enjoyed, ano ba enjoy? Enjoy is para masaya. Okay. Okay. Ang love ko talaga. Gusto niya kasi tingin okay, kasi tinitingnan mo ako palagi kaya ganyan eh. So natutulala ka tuloy kasi you're always looking at my beauty. Okay. Sige. Okay, lasapin. Ayan. So in short, okay, namnamin. Ayan. So marriage is meant to be enjoyed, not endured. Endured is sin. Hindi po ganyan. Okay? Ang design ng kaya it does not have to be like this na, ay naku, sa mga honeymooners lang yun. Siyempre, sweet pa sila, sweet. Diba, ilang linggo ko nang dinidiscuss yung mga sinabi nyo, bakit yun nasabi na sweet kami, hindi nyo naman kami nakikita. Hindi ko na ulitin yun. Masyado nang kasi mas importante itong sasabihin ko sa inyo. Diba? Basically, okay, so, hindi ho ganito dapat. Pero ganito ho ang nangyayari, sad to say. Now, I will share with you ano yung probable reasons, mga posibleng matataas na probability na mga bakit. Kasi ang tanong mo sa akin is bakit? Diba? O sasagutin ko kayo. Pero kailangan natin na hindi po dapat, it doesn't have to be like this. Even though matanda na kayo, it doesn't have to be like the pattern that we see. Kasi pag nakita yan ng mga bata, ay baka, kaya yung iba hindi na nagpapakasal. Nagsasama na lang kasi nakikita nilang ehemplo, kapangit-pangit eh. It's a very discouraging. At malaking kasalanan ho sa Diyos yun. Dahil ang pinakikita natin ay yung hindi niya ginawa, which is the opposite. In fact, okay, just before we go to the anyway, it's a 147. Sa Bible ho, kung tawagin si si Jesus is bridegroom at tayong mga Kristiyano na sumusunod sa kanya ay the bride. We are the bride of Christ. Yun ho ang description kasi daw ang pagsasama ng mag-asawa na naaayon sa disenyo ng Panginoon ay is just like heaven on earth. It is a taste of heaven. Taste lang ho, pero hindi yung kabuuan. Basta it's just a taste of heaven. In English if we do marriage the right way, it can be a bit of heaven on earth. But if we do not follow God's prescription, it can really be hell on earth. Okay? Yun. All right. So, probable reasons. Number 1. They have taken each other for granted all these years. They have taken the feelings of each other for granted. Kaya ho, ganyan. Ang tawag ko dyan, neglect. Kaya nagbabangayan kasi it is already yung resulta ng neglect. Neglect ay pinabayaan. Pinabayaan na munting pinabayaan yung nagsisigawan, pinabayaan, nagsasakitan hanggang sa lumala ng lumala. Now, ang tanong dito, ba't pa nila maghiwalay? Because umabot sila sa punto they are too old to live alone. Ang sabihin, matanda na sila eh. Mag-iisa pa ba sila? Hindi na, titian na lang gano'n, di ba? They are too old to be alone. And they're scared to be alone. Who will take care of them? Ganon. So, ang tawag doon, they are trapped. Sila ay parang ipit, sila ay kulong. Parang feeling kulong. They're trapped. They are trapped because they're too old to get out and remain and be alone. Okay naman wala mag-alaga sa kanila at saan sila pupunta, paano ba sila mag-uumpisa, these things. Kaya because they are trapped, they are miserable. Now, kung miserable ka, wala kasing magawa eh. So, ang nangyari doon, ang pinagbubunto na nila ay isa sa kanila. Para ikaw kasi, ganyan. 'Di ba? That is one, I've made research on this. Tinanong ko, ganun nga.
Matatanda na kami. Sino po sa bahay pupunta? Sino mag-aalaga sa amin? Miskin na nagbabayan kami, at least meron kami bahay na tinitiran. Okay. May kasama kami. Anong mangyari sa akin? Magdala sa amin sa ospital. Okay. Never mind if you are miserable. At least kumakain kami ganyan. O ano nga ginagawa? Kaya nagpamakayan na lang silang dalawa. Ganun yun. Okay. Alright, my gulay. Okay. So, ayun, they have forgotten to be nice to each other. Alright, nice. Kasi, pero, sa lahat ng tao, mga kapitbahay nila, nice sila. Pero sa isa't isa, bad sila. Tama ba yun? Okay, love ko? Ikaw na kaya sa mood. Sabi ng love ko, wala sa mood si artist. Paano daw nila isabubuhay ang sabi ng Diyos na dalawang importanteng tao sa buhay ninyo ay dapat mahalin ninyo. Ayun. Love God. Love God first and love your neighbor as yourself. Okay, yung neighbor ay hindi kapitbahay. Mali yun. Baka mamaya sabihin, love the neighbor. Hindi po yun. Okay, sabihin kapwa. Ayan. Sige, love ko na. Sabi ko na, ha? Ano ba yan? Okay, conclusion yun. Okay, pangalawang rason. Okay, pangalawang rason. Okay. Yung pala pangalawang rason. Ako, okay. Yung una is they have forgotten to be nice to each other. Right. Yung pangalawa, they feel trapped. Kulong. Yung kulong. Parang nakakulong ba sila doon sa helplessness. Walang magagawa. Okay. So, since wala silang magagawa, feeling hopeless, helpless, ergo, or therefore, miserable. So, they take it out on each other. You know? Naalala ko tuloy, love ko, yung nasa mall tayo eh. Di ba? Nasa elevator tayo. Pumasok, senior couple. Sa tao ng tao siya. Nagtatalo. Sa kadami ng tao, nagtatalo. Ha? Sabi, pasok. Kasi gusto ni lalaki dumaan sa isang store ata. Kasi bakit hindi tayo dumaan? Tapos talaga, kita mo tumisi, sabi ko nga, gusto kong dumaan doon eh. Ang bait-bait pa naman ng mister. Bakit hindi tayo dumaan doon? Gusto ko lang makita. Alam mo ito, madali tayo. Hindi, kailangan mo sa... At sabi niya, gumanon pa siya. Ano ba yan? Walang kalatuloy-tuloy. Basta, in short, sinermonan niya yung asawa niya sa harap ng maraming tao sa elevator. Tingin lang kami ng mister ko. Sabi ko, tinan mo itong babaeng to, no? Napaka-rude. Ano ba naman pagbigyan niya yung, wala naman siyang meeting na siguro because of their age, I'm sure they are retired. Ano ba naman pagbigyan mo yung asawa mo na dumaan lang doon? At kung ayaw mo pagbigyan, sabihin mo ng maayos, sabihin mo, huwag na dear, sa susunod na kasi, gusto ko ganyan-ganyan. Hindi yung, ano ba matandang ito? Sinabi na hindi po pwede, ganun-ganun. Alam mo yung mga tao, napahiya para doon sa asawa. Kung ganyan naman kasi ng asawa mo, ewan ko. Diba? Can you imagine that? No? So, ang sabi ng asawa ko, miserable yung babae kaya ganun. Sige. Ano ba sabi mo? Baka dinadidiligan. Loko ka. Loko ka talaga, no? So, anyway, malamang. Okay? Kaya kami ng love ko, we have determined. Tandaan nyo, determinado. Pag sinabi mong determinado, may intention, purposeful. Determinado kami na hindi kami gaganon. Na habang kami nabubuhay, magiging sweet kami. It's hard work, but it can be done. Kasi ito po yon. Happiness is a choice. Tandaan nyo. Huwag niyong ilagay yung responsibilidad doon sa asawa ninyo at doon sa kapitbahay ninyo at kung sino-sino pa na gawin kayong masaya. Hindi nila responsibilidad na gawin kang masaya. Because happiness is a choice. Kayo ang magdedesisyon, okay, kung paano mapapaligaya ang buhay. Kasi pag kayo miserable, you cannot give happiness to the other person. Kailangan maging maligaya ka muna sa loob ng puso mo para maibigay mo ang tinatawag na kaligayahan. Ayan. Remember, it's not the responsibility of your spouse to make you happy. Pag ginawa mong ganun, disaster yun. Diba? So, yun. Paano? And then you have to come to the Lord. Besides doing what you're supposed to do, only God can make you happy from the inside. Alright. Pangatlo, ito yung sinasabi ko na hindi sila nagkaganyan dahil matanda na sila. Hindi.
Bakit lahat man tumatanda kailangan maging ganito? Aba, hindi naman yata. Tama yun, no? Okay. Hindi sila naging ganyan dahil matanda sila. Hindi. Ganyan na sila nung bata-bata pa sila. Pinabayaan na lang nila at lumala because you cannot be rude overnight. Napapag-aralan ang rudeness at napapag-aralan din po, okay, ang niceness. Alright? So when they were young, they got used to it. They say words, they hurt each other, they make singhal, Pagkatapos nila pinapansin, wala kang pakialam, yung ganyan-ganyan. So, ayun, nakaugalian, lalong lumala. Alright? So, ang tanong ngayon, Miss Malu, may pag-asa pa ba? Alright? Ako isang tao na naniniwala, miski anong edad mo, kung 80, 85 ka pa, whatever, even if you have one day to live, there is still hope because we trust in a God who gives us hope, no? Ang ano nga lang dito, at any age, pwedeng magbago. Mahirap nga lang na matanda na tsaka magbabago, pero pwedeng magbago. I have seen miracles happen. Okay? Now, unang-una, kailangan baguhin ninyo ang inyong pag-iisip. I keep on saying that it starts with the head. Okay. Sabihin nyo, in the head will be, ayoko ng ganitong buhay. Ayoko ng away. Gusto ko hanggang sa last breath namin maayos kami. So, number one, you have to desire it. All right? You have to desire it. Now, second, you have to ask God in prayer. Okay? Because God is the only one who can change hearts and minds. You have to ask God in prayer na tulungan kayong gawin na maayos at loving ang inyong marriage, But you have to work very hard, You have to develop patience, you have to develop graciousness, and that, no? Okay, ito makakatulong sa'yo. Ito ang paboritong statement ng love ko. Ito yung bottom line ko. If you ask my husband, bakit? Pag nag-LQ kami, kasalanan ko, kasalanan niya. Ha? Okay? Wala nang pride dito, ha? Ang sinasabi niya, siya ang gagawa ng paraan para maayos kami. Hindi na yun, bakit ako lalaki ako ikaw may kasalanan dyan Hindi ganun. Kasi ang thinking nga ganito, life is too short. Masyadong maiksi ang buhay. Kung kayo 70 years old, tapos mag-LQ pa kayo ng 1 taon, hindi kayo nag-uusap. Naku naman, ano bang klaseng buhay yan? Anytime pwede tayong kuhanin ni Lord, Anong mukhang ihaharap mo sa Diyos, ha? Okay? So, kaya siya ganon, life is too short to be miserable. Kaya ang kanya sabi will be, kasalanan ko, hindi ko man kasalanan, hindi na importante. Hindi naman kumukulang ang pagkalalaki ko kung ako ang mag-aayos ng aming pagsasama ng love ko. Yan ang kanyang But machong asawa ko, tandaan mo. Pero yan ang sinabi nga sa sarili niya. Kaya ganyan, no? Life is too short. Now, gaano ba katagal ang buhay? Maitanong ko nga kayo, gaano katagal ang buhay? Pumunta kayo kung gusto niyo malaman. Ang ginagamit na palatandaan ng actuarial science, ito yung science na nagko-compute ng mga premiums ng mga life insurance companies. Actuarial science. Kaya sasabihin mo, bakit pag bata ka, ang premium mo ay mas mababa kaysa matanda ka? Diba? Kasi tinatawag yan life expectancy, kung gaano katagal ang buhay. Siyempre pag matagal pa, mas mura pa. Pag ganyan, diba? Okay. Ang ginagamit nilang is 70 years old. Okay? Na sabihin mo, inimbento ba nila ng 70? Saan nila nakuha yung 70? Iba 70, iba 75. Saan nila nakuha yon? Sa Bible. Alright? Sa scriptures. That is Psalm. Psalm is Tagalog is awit. Okay? Nasa Psalm yan Nasa Psalm 90. Okay? Ano yung sa Psalm 90? Okay? Nakalagay doon is, ang buhay ng tao ay 70 years old. 70 years. Okay? The life of God pegged it at 70. And kapag daw may effort, pwedeng umabot ng 80.
Kaya yung daddy ko yung namatay siya, 83. Abay, super grace of God na yan. Si mother-in-law, si Ima, is going to be 89 this next month. Can you imagine? 89. Abay, sobrang blessing na ni Lord yun kasi 9 years over 80 na. 'Di ba? Pero ayan siya, kayo nang ginagamit, no? Kaya ang sabi doon sa sa scripture is very nice. Sabi nga, and let me read it. Sabi nga, teach me to number my days. Teach me, Lord, to number my days, that I will, so as to develop a heart of wisdom. Tagalogin natin, ewan ko ano yung pero ito ibig sabihin, teach me to number my days so that I will develop a heart of wisdom. Okay, Tagalog means, Lord, turuan mo akong alalahanin kung gaano kadali ang buhay sa mundo at turuan mo ako kung paano mabuhay na maayos sa mata mo, in your eyes, sa mata mo. See, life is too short. Kaya ang sakit-sakit ng loob ko kapag nakikita ko yung mga matatanda na dapat maging gracious, na dapat ehemplo sa mga bata, ay sila pa ang giging ganyan. Napakalungkot to begin with. Hindi naman yung disenyo ng Diyos sa marriage, di ba? Lalahanin nyo, life is too short. Okay? Ask the Lord to teach you how to live right so that you will develop a heart of wisdom. Yan ang masasabi ko. Okay, it's 2:01 in the afternoon. Antabayanan nyo. Ireklamo mo kay Greco. Si Greco Belhica, tsaka si Dennis Atenor. No? Okay, papasalamat ako kay Rene. I miss you last week, Rene. Kay birthday ko pa naman, no? Wala ka dito. At thank you, Ariel, for timely uploading of this program, no? Now, papasalamat din ako lahat sa inyo. Tandaan ninyo, maraming problema sa mundong ito, but life can be beautiful because life is beautiful. Okay? So hanggang sa isang linggo, pababalik po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan, sa number 1, top rating show on its time slot. Mag-usap tayo, Miss Malu. So magandang hapon po sa inyong lahat. Mag-usap tayo, Miss Malu, ang programang tatalakay at magbibigay payo sa iba't ibang problemang pinagdadaanan mo. Mag-usap tayo tuwing linggo 1:00 ng hapon dito sa DZRH.